as one, and went out unto the river Egypt, and the goings out of the coast were at the sea, it shall be the south coast. Paridayo mo Diyos mi apo yamanan mi triting Uksapa, I've come to worship you, O Lord, this morning. These people, I hope all of us have come to worship God today. Thank you, Lord, for the songs that we heard. I hope that these people who sang it and these people who heard it understood, O God, Lord, the messages of those great songs. Because our lives, O God, Lord, are the effect of such doctrines put, O God, Lord, in songs, in preached, O God, Lord, in preachings. And now we have come to the 15th chapter of this book of Joshua, a historical record that recorded the lives of our forefathers in the Old Testament. Help me again, O God, Lord, to preach this particular, what we call the aspect of the Jewish lives in the Promised Land. Their lives are counted by God on a daily basis, because what's at stake, O God, Lord, during their journey to the Promised Land, till, O God, Lord, the moment they've captured and owned their own inheritance, are the evidence, O Lord, of the veracity of your covenant with your people. And the day that passed, O God, in your covenant is unaccomplished, is, O Lord, a failure, your covenant with your people. But you've seen, O God, Lord, it as a matter of consideration, and you've really made a point that you will fulfill, O God, Lord, your covenant with your people. Thank you so much, Father, for having this series lessons to study your word the best that we can, in the best method that we can. May you help these people, Father, to follow our Sunday after Sunday preachings on every chapter, so that we could be able, O God, to get the messages of your word in a manner, O God, Lord, that is best for us. Tulungan man apo, iti dito yung panagkasaba, that panakalam na kami ang Kristiyano apo kuma, Lord, ang kami kong mga maistagnat, iti biyag ni, kas misana mati, ang kami kong mga maistagnat, ama, iti pananglinis o biyag ni, ang kami kong mga maistagnat apo, iti panangaramit, misasaw. Dear God, there must be, O God, Lord, a development, iti biyag ni, as the days go by, because we are studying your word. Tatno na natagsapat, dahil panisalakan, ikararat ko na. Sikama ka dito mga improve sa lilim, O God, O Lord Jesus Christ, tapno, dahil ito yung kapsat likat, patsyenda ka, Ama. Iti dahil ito yung panakikasaw-sasaw. Tulungan na kami, Holy Spirit, you are our leader today. Without you, we cannot do anything. But through your leadership, we could accomplish things, O God, Lord, from the Word of God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At tilaw tayo. Alright, so dito yung lesson tayo. Tatangagsama. That ginagap di basit ng outline. Very simple outline. Tatlo, tigastat at masunutan tayo. Okay, so here is the title of our subject in chapter 15 of the book of Joshua. Joshua 15, inheritance of the tribes of Judah. What could we learn? Alright, so dito yung makukunang historical event, historical record, itibiyag na iti Israelita, kathanla, kakabsat nga record na ito ita. May isa na ito kakabsat ngay nga, may isa na ito nga evidence, iti
mangunguna ngayong faithfulness ni Apo Diyos iti Israel. So, para kanagigayhan pa yakin mo, iti book, iti New Old Testament, kathaan lang apart, iti Old Testament book na ito'y, dahil iti Old Testament books, kat nagadun ti karkana, at dati mo ko lang historical, at iti narrative, at dati mo ko lang prophetical, at dati mo ko lang poetical, that is Psalms and Proverbs, with wisdom literature, at dati major and minor prophets, ingala jilas ng Malakay. Kat iti may sa content, iti Old Testament, kat ito historical record, iti biyak Israel. And so, tapos ma-enjoy tayo dito yung adalan, kat masapon na yung amuyo, maamuan tayo no anya nga, iti, kung ano na ito objective na. You know, amin nga yung writing sa kapsat na may surat, kat adati objective na. No kumalibro, kat adati jay thesis, iti doktor, nga kayat nang i-prove, kargaan na ti facts na gitada, so she's going to research on it, and i-defend na, kung makita, no, anya ti kasasaan na di jay nga research, no, di jay kat na-justify na, di jay nga thesis na, and so, ipasada, at ikarga na ti libro, tapos ti kastagat maigwa ngay, maiwaras, iti makukunang tao nga mabasa na. Di jay nga klase kakapsat iti ngay authorship iti makukunang subject, isumot nang iti kasasaan na iti Biblia. Mas pa'y kakapsat ngay nga dahito yung Bible, dahito lang ti libro iti intero nga lubog kakapsat nga haan nga insurat ti tao. Dahito yung insurat ti Diyos at yung libro nga mang-ibaga iti pasamak, iti history, iti present, iti future nga time, iti tao. Kat dahito'y makukunang record, iti historical record ti Israel. Dahito'y iti nga inirekordan ti panagbiag na iti anak ni Apo Diyos ti Old Testament. And iti ayang ti mensahe na dahito'y, kat nukas ano kakapsat ngayon nga rinugyan ti Diyos nga intad ti biag ti Israel according to His own plan, and then sinursurot ni Apo Diyos dahil tinuplano na noon aramidan iti anak na. You know? And then DJ mo ko ng basis, iti mo ko ng fellowship, iti Diyos kang tao, kadua. Number one, DJ lintag ti Diyos. On the side of God, ano DJ lintag na. Itimot on the side, iti anak na, DJ obedience na, iti lintag ti Diyos. You know? So, dahito yung nagluwang ang pulo kakabsat, iti, biyag ti anak ni Apo Diyos. Dito'y nga nakakarga di pondasyon kakabsat, iti, mga blessedness ti biyag ti anak ni Apo, kundi di curse na. Alright, so, the obedience of God's people to the Word of God is the basis of their blessedness as well as their curse. So, the Word of God could come in two ways. To any of God's people, it may come as a blessing, as well as it may come as a curse. In a blessing to those who will fulfill, DJ comment na DJ, in a curse to those people who will rebel against the work of God. Okay, so DJ kat iso nga na ito, record na ito iti makukunang historical record ti Israel, dahil ito tinasuratan na, DJ number one, DJ isuratan ti word ni Apo, no, anya in karga ni Apo word na, and then the practical application ti anak ni Apo, nukas ano dang nag-react iti nga word ni Apo. Did they fully obey the word of God or they did not? And the result na di jay iso na ito iti compilation na ti word ni Apo. Okay, so kasi di jay katatangag sa pa, the same manner kung ti Bible that God is the same yesterday, today, and forever. The same principle. No, the principle of the Old Testament, kat ada the word ni Apo, kat on the side of God, so ladies and gentlemen, why that we are complete in God? Because God is not late. Kasi dahil sa Pilipinas, amoy pang our laws in this country are being made, and there are laws that are being changed. Why is it?
Because depende kami di experience ng mga tao. No, dati hanga nakalintag, hantay nga madusan di tao, hanga nakalintag di jay. Isumat aramin yung Congress, ang kita na ti problem, nga kargaan na ti lintag. Kung nagbalin na lintagan, everyone is accountable to that law. It might be local laws, it might be national laws. But you know what? The Bible is so different. Because Diyos tinangisuri dito'y kahit nasa ni Jai, sakbay lang ang parsuan ti tao, amunan. Amunan ti biyag, ti bigat iti tao. Amunan. May nga complete dito di Apo, nga naikarga nga complete ka sa ti Jai because God is all-knowing. You know what? So, that's the difference between the laws of God and the laws of men. The laws of men are changed. So, you see, are being changed. Mabalin mo nga ilabi ka sumatam, nukurang ti Jai because it is filled with imperfection. But the Word of God is so flawless. Because the author is no other than God Himself. Isumatikas lang, no itilintag ti tao, kapsal, kat adati mo ko nang kurang-kurang na, isumada na giti mo ko nang ngay nga paspasok na maaramid, na hanpay nga maduspusan, itilintag ti Diyos kat kompleto. Okay, so here, is a title, so I would like you to come with me on this very title. The title tayo, Inheritance of the Tribes of Judah, what could we learn? So again, i-apply pa yun. Kung natin tayo manem, the laws of God were there already, and the is already sa ating ito kat nagita tao, adamay dyan nga actors, itinay ito yung law ni Apo, kat amuyo, di may isang content, kakabsat, iti word ni Apo, kat iti blessings. Kat iti mo ko ng cursings, iti word ni Apo. So, iti may isa, kakabsat ngay nga content na iti word ni Apo, kat iti covenant ni Apo Diyos kanya da. Nga, kunan ni Apo Diyos kanya da, I'm going to bless you. I'm going to get you out of the land of the pagans, and I'm going to separate you out of the land of the pagans and put you in a certain place where you could live there together as my people, and I'm going to put my laws within your hearts. In that law, you are going to live according to the will of me, according to my will. And your obedience and disobedience to that word is the basis of your blessedness in your cursing. Kat ti may isang pagkitaan tayo nga ti Israel, kat anak ti Diyos, kat in pramisa na isuda, iti mo ko lang inheritance. Okay, so, ag-drive tayo, dyan naman, let's follow first, let it mo ko ng context tayo tayo sa paso. Anya nagmaalal tayo. Ijay nga klase, iti mo ko ng panagbiyak. Isuda kat anak ni Apo, isuda kat litag ni Apo Diyos nga panasurutan. Kat, did they commit a mistake? Yes, sir, they commit a mistake. Did they obey God? Yes, some of them obeyed God. What are the result of this? Isubigay tayo question tayo. What could we learn from that? Okay, so, ano titalo dito yung in-outline ko according to the outline of this very, very chapter. So, number 1. First of all, inheritance as fulfillment of God's covenant. Let's read before we're going to explain it well. Kunana, this then was the lot of the tribe of the children of Judah by their families, even to the border of Edom. The wilderness of Zin southward was the uttermost part of the south coast, and their south border was the shore of the Salt Sea. The Salt Sea, dito di ay Red Sea. So the Salt Sea. When you go to the Salt Sea, ang dive kay Jai, bigla kayo na maipangato. Because the saltiness in the sea tapaw kakastan. And the tawag di Jay, the Red Sea na di Jay. The saltiness na patok niya. Dan di awag na di klase di danom. Di Jay na asin di Jay, it is so salty ka talaga. Di paglanglangway ito, ijay kwa, ijay niya galagan yan. Kasam? Yahin nyo. Ang food ka ijay, kasi salty, ijay ka talaga. Nung nagito dalang nito sa pabiyang sa kanila, hanggang agro, itabasit, isok na. Nung ako ang kanjurin, sisab sa balik, talagang ag-dive ka, bigla kang umato. It's very salty. So, madagdagan, di napayag mo ijay,
talo that you're going to die. Yung sobrang bigay ang utak mo. It's very dangerous. So nga, bawal ti ang panagdagdag nga permit dyan. It's too dangerous. And so, na yung nga sikat at rason apay nga naadday dyan. Because dahil yung Red Sea nga mo na dahil yung nga, di nga inususan ni Apo Diyos na instrumentality nga nag-arami ni Apo Diyos iti mo ko ng miracles. You know that is called singa ito in iti Revelation unang di ni Pilipina nga binaptize ito nga masalit yung nagtatrabaho di Israel iti at ako one time ada di Red Sea ko na nakiktok because apay nga biglamay nga nagsidmat iti ada di Dead Sea iti because pangaroon di pag langay nga pagkakampingan da. So nakita ko na apay nga bigla nga nagsignat, kakayag na itulog na yun, nagtakon. Mayag na amin, 5 million. Kat linapsan da, isong dapat nagsignat ka nung kastan. Kat nagiging nga dudong, no, ang isudat niya yung talo ni Jay, uray 100 hectares, kat apagtayag na ipus amin, gana niya yung stock, iti kwan, iti muna nga pagay. And in the book of Revelation, dahil ito yung Red Sea, iti rumoran to, nagsimong ko na ngayon dudon nga mang panis iti nga lubong. During the tribulation period. So, adat umay nga panahon nga mga nga tribulation period na, that will last na 3.5 years. At awan ka rin ti ko dyan, suicide ka niya kang matay. Lutumpuak ka ti 15 stories, kat magpakulang ito lang mo, but you're not going to die there. Because di kami 3.5 years, di mo ko lang nga Jacob's trouble. Nahangkang amatay jay, katali dudon, rumbar na di Dead Sea nga di jay. And they will go and punish you. So nga, oray tumartaray ka, oray lumong kanya abot, they will go, kasi dudon na di, mabasit na di jay. They will go and punish you wherever you're going to hide. Because di mo ko lang Jacob's trouble. And di may isang reason na apay nga na di Dead Sea jay. Ngam ito na ito historical event, ito inheritance nga na ito Israel niya, makita tayo naging border. Naging border dito. So makita yung ingga na tagsapa at dati mo ko na nga muhon-muhon tayo. Iti borderline, iti property tayo. Isong ada iti muhon-muhon tayo because hanggang nga lumagpas ijay. Tali iti nakaregister. And don't you know that the Red Sea is one of the muhon iti Judah. So, dahil kayang book iti Joshua chapter 15 kat iti anak ni Jacob nga agnagan ti Judah na ikat iso natin na ikat ti property. So mano man ti anak ni Jacob manen? Mano? Yeah. Ni Jacob, mano anak na? 12. Ay, apa niya man yung amo na pagbilang ket. Anyong amo nga ada ti Kristay sa tiyo pagbilang. Kapag tiyan ti ruangan, ti gate. At mag-question ka pa, mga amot isang supat mo, kung nga kita ka ba yung mangsal kung ni San Pedro King ka. Joke lang diya, that's not true. Okay. You must know, you know what, the biblical knowledge in the Bible. At ati 12 anak na. Ito nga number, isumot lang tinangalan ni Apos di 12 apostles. Iso nga, apay nga tang, ati 12 ni Apo, ati 7 ni Apo. It's because, lintag na di jay, iso nga, ada din ang adat nakita itibing nga tiawag na niya na Apostle Peter. Handot na hanggang ni Apostle Peter di Bible no di Peter Dagwanas di apelyido na. He's a black American. Awan ti Apostle tatan. Kasi ti isungod ka dati 12 apostles di Bible ta itilang apostle 12 lang talaga. Awan ti prophet tatan, dati mo ko ng old kan ada ti minor kan major prophet. Idi na tayo dagidayan, awan ti prophet tatan. Hindi ti rason no apay nga ti Diyos kan agkarkaron iso ti number. Amen. Awan ti pang 13, awan ti pang 14 nga prophet. We know apostle mo ko na. And so kasi ti kuan na di so that 12 sons of Jacob, dagito dagito mo ko nga nang ianak iti nation nga Israel. Kat daytoy may isang anak ni Jacob, kat iso daytoy ni mao kuna nga Judah. Okay? So hayat ko nga ang kahit nga ma-mistake ito no Judah kunan iti Joshua nga usab. Daytoy di anak ni Jacob. No napangkamutan iti second Samuel, 1 Samuel, Judah kunan na sa bali ni Jayen.
because DJ mo ko na nga South Israel. DJ North kat iso DJ Israel mo ko na. Ngam DJ Judah, dito yung Joshua, dahil ito yung anak ni Jacob. So, what are we talking about this morning? We are talking about, kuna ni Apos kanya na nga, si ka Abraham, ipang ko si ka yung promised land, kat ang anak kati, Maysa, kat yung anak mo nga Maysa, anak ti 12, the 12. Kat yung anak mo nga 12, ika-isudan ti kanya-kanyang tawid na. Inheritance na. Kat inaral tayo di jay, manipo di jay, Deuteronomy, tatan adatan ti Joshua chapter number 14, which means nga, ikan ni Apo Diyos ti bawat tribo, iti inheritance na. You understand that? So here in the book of Joshua 15, ni Judah na anak ni Jacob, isuna kakabsat iti na ikan ti tawid na iti na ito nga chapter. So I would like you to understand that. So, before nga apan tayo dito mo ko ng dito nga Joshua, dito mo ko ng Judah nga dito ano tininsahan na dito look at Israel. Una na kini Abraham, umana ko nita, ipang ko sa di promised land, pagbalinak si kang adu, ketika adu na kasla di stars di langit, kuna ni Apo. So, ang muyo ba ka sa economy ti Diyos, iti economy ti Diyos kat, no sika kat, tinik-up na ka. Kahit nangasawon, at dangay ti pangiturungan, naking ka nga panagbiag na pagbiagam. Hingga namatay ka. That is how God leads iti iti panagbiag. Kuna na sige, magapukan ti or, mapangka di promise na di Israel, ikaksika iti inheritance ko jay, ijay kayo nga agkuan, agbalay, ijay kayo agbal na kingdom, hingga namatay kayo. So di jay kakapsat iti ngay, makita tayo managtakkel nga principle iti dito historical book iti Joshua. I-apply tayo nagdaw sa kapsat. It is the same manner also this morning. Ano ba nga among kakapsat nga kwan? Ano ba nga among nagaduti hantay yung among tinatiyang? Ano ba nga among kakapsat nga nagaduti tao nga ignorante dito na kong tinaga? Kasi ti amo tayo lang, na anak tayo, kinimama tayo. Di lang amo tayo. Kung di binmalasang binmaro tayo, di amo tayo lang, agpa-aral tayo, kung nag-aral tayo, kagkaroon tayo ti pamilya. Di lang amo tayo. Di amo tayo lang, kung agkaroon tayo ti trabaho, tapos mayat ti pamilya. Kung nakatrabaho ka, at asawang, so, agaramit ka di balay mo. At tungtong kayo mag-asawa, no, manot anak kay anak yun. And then as you go by, you earn money so that you are going to family school. And then no nakaka-family school, hingga palpasan na kami graduate na, tamang-tama, sika ag-retire kang tumutunan. Kung nag-retire ka, di problema, ibig ka nag-retire ka ng trabaho man, apang kag-awil man, di ako manan. Ang supli ka man, di ka pamanan. And that's all what we know. And then, all of a sudden, we are waiting for our time to get old and die. That's what life is all about. And ladies and gentlemen, that's all what we know about life. But my friend, if you tie to Joshua chapter number 15, it reveals a very, very different life. What is this kind of life? It reveals to us, ladies and gentlemen, that there is a time of the call. Like the time of Abraham, by a dream, napankabsat the angel kin Abraham. Kinuldit na ni Abraham. Kat kuna na, who are you, Lord? Kuna na. Siyak ni Diyos na ng parswat universe. So, anya iti aramidang apo, kuna na. I am calling you, kuna na kin Abraham, that you are going to uproot your family here, and you are going to travel from your place, the world, you say, or a pagan place. I will go to bring you to the promised land. So, makita yun jay, pagan word ayan ti Abraham, ijay kung kunang ayan ti ignorance. Because, nung kunang ito yung pagan kunang, dagito yun jay, paganism, ladies and gentlemen, is a state of life where the person is so ignorant. He is very ignorant about what is really going to happen after death. Paganism is the state of life when a man is living like a beast, like an animal, na manganda ang trabaho, matulog din ang tamuna, and waiting for his time to die. That's paganism. So I'm going to call you there, and you're going to walk
your Christian life from that place of paganism towards the promised land. So, look at this. The economy of God is so different from the world. Because the world is a world of paganism which depicts, ladies and gentlemen, ignorance of the plan of God. Ignorance about the life of eternity. Iso ngay nga di application ng tagsa pa kanya dito ada iti mo ko nga point of the time of God's call to your life. Ada di time na nga yaban na kaniki ni Apo Diyos. I remember when I was talking to my brother yesterday, and I'm just having his story. And I have a friend na friend ko na ito ijay, isihan ayan na. So, ano yung isihan, ito friend ko na ito, and then, nag-elementary ijay, and then nag-high school ijay. Pagpak lang na. Isong nueva, tinaga na. Nueva isihan. He was little rich. And all of a sudden, umayon ti college. So, ang college na, nagbal ng college na. She's going to decide for college. Kung gumutabak nang da, Manila, Baguio, Cebu are the three choices. Kuna na kasta ijay Baguio kuna na nag-eskwela. Okay nga ta. Because God is calling that person. Isumahan na nga infant di Manila. Hindi mo tin-invite si Baguio, hindi mo tin kapag nulas ko mo dito, very active daw, kasaba, napanati college, hindi, kat na-win dito yung friend ko. And I was talking yesterday that that's how God calls. Taga-isihan niya, nung gapot-gapot ayapan ni Apo Diyos, di eskwela na isot na usar na pinag-design ni Apo ang apan dito Baguio. Tanulang gaya maisalakan na ito na tao. And that kind of story is the same with that. Why na kayo mga taga-babang ko napili mga pagtrabaho dito Baguio? Apay nga kayo na pinili ni Cebu, tapos takot itundot may salakan kayo. Isumay nga, itikanan ni Apo Diyos, kata di mo ko na ngayon the beginning of God's call. So, sino man kanya dito nga, actually, pati siya, kanakataga dito itirot ko kat, ni tatang ko, di World War II, itata, Mugyas, kung ni Panto, kasi dyan. We are not from here, this place. And the reason why I'm here is because God called me here to preach the word of God here. And neither any of you here are really, from this place. Tayo. Why in the world that we are here today? We are going to ascribe that thing as our call. Inaiban na ka ni Apo, tapos ka ngayon makasabaan ka dito kat may salakan ka. So, dito ikanam ni Apo. Ngayon, initinmakdan mo ito ni Pankasta ni Abraham. Baklang ni Abraham, I tell you that. Don't you know that Abraham is a man, a man that is renowned in Ur, the land of Chaldees. Kat kita na dyan in pundan ng balay, di talon ng manong hektarya, ay kat narigat mo ang panawan na diya Agasa mo, di hektarya nga inpin na dyan malakay suna, hindi na dyan klan na, panawan na, nagrigat diya But you see, this Abraham must get into his feet, and he must follow God's call if he is going to follow God. So anya tikas na ngay ni Abraham may inbati na kakapsat ang amin na hundreds of hectares na tagtagana, inbati na amin na business na to hit God's call. Tinala na lang, of course, kay asawa na pagkilyan na hindi kay kanun na, di tala. Awan pa yan, itugod na nga balitok. Ano nga, pagkakapit na, di balitok. Awan pa tinuwan, hindi. So, hindi kita na, di kinabaknang na katibati na. But there is a price for God's call. Nung pula ni Apos kanya na, kaya ibatin mo rin ang lubong. Dahil ti picture na rin nga ito. Masapon mo na tayo. Ipang panguro na tayo ti Diyos no di jay mo kunan imateryalan. Kasi ba't dyan tayo tinaimateryalan. Nung itimat spiritual tayo, dire-diretso na tayo, promise lang, yung gamit yung langit niyo. So that's the call. Iso may nga dakol, iti ngay maong ko na nga insugal ni Abraham, iti isuna.
Kat nagtulnog iti awak ti Diyos. And kasimot lang kanya tayo. You know, no, amo, no, naisalakan ka, manmanungay, di kayo dahol mo karakala may isalakan, ha? Nasakitan na po mo, panawang na hindi nga kakadwang, hindi. Yung masapol nga panawang. Kasi magkibiyag ka naging Kristiyano ni. Hangkan nga magkibiyag ka naging barkada mo nga, you're going to drink wine, you're going to smoke cigarette, you're going to gamble, in all of these vices, you're going to live them. So, you know what? The economy of God begins with the answer yes to the Word of God. Kat adapay di panawang pa. Amin nga mapanawang nga mang-disturbo ka ngayon, masumuro kini Apo Diyos, you are going to live. You know, panawang kat, isurkat tayo. So ngayon nga, anya di mo nan, kahit ko lang nga ma-drive, kanya yung di lesson of the Bible. Nga ni Abraham kat, pinidot na Jilan of Ur, na ipanati promised land. Dahil nga word, isudyo mo ko lang inheritance. So natayong tatag sa Pastor DJ. Anyamot nga iti application na kanya dito DJ. The application na kanya DJ, call them ni Apo Diyos. You must receive Christ as your Savior Lord. That's what you need to do. Kat siyempre si Kano, adang pamilyang kat religyoso na pirmi, magil na ka. They will hinder you. But of course, those things are just but temporary in this world. You need to begin. You know what? To think about the call of Christ in your life. Kung nagwun ka kakabsat, anya ay sumarunong. Yung sumarunong ay that you are going to go and get your inheritance. So actually na tayo tagsapa, it seems that we are going to the promised land in heaven. Nung kasladi ko lang na nagnaan ngayon ni Abraham, manipod yung palay na ingana yung promised land, di jay iti nang lustay na itibiyag na. Iso nga ti awag tayo tagsapa, our Christian walk with God. At may sana ito nakuha tayo. Dati journey tayo na ito. Kasto niya, every Sunday dapat simbahan. This is our journey towards heaven, you know that? This is our journey towards heaven. We are always in the church of God during Sundays because God calls us to worship God. This is our journey to the promised land. You know, so kahit mga sa dito, inheritance ka rita, the literal na meaning na rito niya, manipod, the land of Ur, pinanawan niya ni Abraham, di ngay hundreds of hectares na nagana, sukatan niya Apo Diyos, di mo ko ng land of the promised land. What's the difference with that? The difference is, ayan hundreds of hectares, pagano ijay. Ayan ti ignoranti nga, awan ti biyag ti Diyos ijay. Makalubong ang biyag ijay. Kung umatay na, apan iso ni Eterno. Iti promise ng kapsat ka ijay, ijay mo ko ng biyag na spiritualan. Nga mapanda ko may ijay, iti nagbalid ng nation, ag-build na iti temple, but every Sabbath day, amin nga Hudyo, at danang ag-worship ni Apo si Jay. Agtarakunda, iti mo ko nga tupa, han nga sakat kang kanunda, di nga tupa nga takong ng kalding. Lumikat, agtarakunda, ti kalding ng tupa, ngayon, offer na kini Apo si Jay, temple. That is what we call the worship that God to do with that. And God will put him in a certain community, nga neta community of Christians. Amo yun, apay nga da kayo yung people kat nalaka kayo nga mapiktaran tikwa because we are inside a community of unbelievers. No, ada tayo lang di simbahan sa tayo to Kristiyano tayo amin, but when you go out of this church building, ang unbeliever ti katwamon. You know, iso ngayon nga da kayo kat masapol ngayon nga amuyo nga ibagat ti pagkaanyayo. I have a lot of unbelieving friends, you know that tatalanga Sunday kat manong unbelievers ti kinakadwak kat kuna na ang tamangan ijay kuna katuna ay kat no mga kami kat ang karalat tayo kuna ka sa makikita ka siyempre unbeliever na isak lang ti believer di and I'm going to pray nung pasak na i-pray kuna ka I am a pastor kikita ka pastor. That's what you should do. Amen. Iji kwayo marika kayo kakaroon no napaka din tinukmaan ta lang sa fried chicken hamong tuktukmaan. Amen. Wala wop at karalat ti pa. And you're going to tell them you're a Baptist. Yeah, you are coming to KMP and you're going to invite them. That's what you should do. So nga, apay ko lakmanan na iti Ur is a land of ignorance because every people there, every person in that place is ignorant with God. But God will bring that person and make them a community of people like a nation of Israel where all of them will go to church on Sunday. Where all of them will pray when they eat. Or all of them with a business, no 1 kilo, awan ti kurang ng 1 gram.
when all righteousness will be done in the community, ladies and gentlemen, di jay di plano ni Apo Diyos in Israel. Okay, you understand that? So kahit ko lang makita yun, anya mati very historical record iti biyag Israel. Because jay kakabsat Israel na. Katapan tayo kanina kakabsat. So ngayon ang kasto dito iti first point tayo, so na-introduce kanya yung niya nga, dahil the word inheritance na ito'y, inala ni Apo si Isuda ijay ti lugar, na ipana Isuda iti mo ng lugar, nga napinpintas na amang. Haanlaan kay nga nabakbak ng ti anyaman na minerals ijay, nudikat a community of Christians, ti plano Diyos niya na. So masapong na ikana Isuda ti inheritance na nga, manuman day tang square miles, square kilometers. So that is the plan of God. So, itinay book ni Joshua, finulfilan ni Apo Diyos yung plan na kini Joshua mismo. Through, kini Judah, through Joshua. So, malito ko na, this then was the lot of the tribe of the children of Judah. So, ayan ti kahit nga sa ulit, verse 1 nga na ito, chapter 15. Itimili na ito ikat, di bagan ni Apo Diyos, kini Jacob, 100 years ago, natungpalan iti na chapter number 15. So what we are talking about here? We are talking about here na amin nga tao ni Apo Diyos haan nga tayo iti mang plano ti biyag tayo. So Kristiyano dali na sa tiya. Awan ko man dito iti Kristiyano nga isuna ti mang paplano ti biyag na. Kasi kakaasi na kamsat no si plano ti biyag mo han mo isali ti Diyos. Pasano nga anak mo ay kasi isulong pa niya no? Masapol nga natin na mati na ikadjip. Plano ni Apo Diyos, iso ko mati pagbiyagan tayo. Because hante mo wala Christian for nothing. We become a Christian so that we can obey God. That's what we are. And so the plan of God must be fulfilled in our lives so that we can be able to enjoy the bliss of being a Christian. Because there is a bliss of being a Christian. And the bliss of that is the blessings of God to our lives. Panasam ko niya agbyag, na may isang na awan ti Diyos ti Piyag mo. Ang awan ti Piyag Sulbim. Ibang king ka, mamati ka na ng kanya. Nalungkot ti Piyag mo. At dati makan, at dati balay mo, at dati anyam ng amenities. But if you're not serving God, because you are engineering your own life, you are not happy with that. Why is it? Because ladies and gentlemen, we are God's people. Which means that if you are one of God's people, you must belong to the economy of God. God must affect your life. You see? God must plan for your life. He must give you your own inheritance. So, itatagsa pa, i-apply pa yun. Inheritance ng Kristiyano, number 1, kundi is panakisalakan tayo in Christ. Dito may isang part inheritance. Number 2, inheritance tayo. DJ calling a ministry nga pangitunan niya apong ka. Inheritance ni DJ. Kapay nga ta, because DJ gamin ministry mo, ito niya apong ka. DJ gamin ti kasta mamang daydayaw kini Apo Diyos nga Diyos mo. Kat no awak nga na mga aramin na ministry nga nga iba na apong ka. Kas lang awan ti Diyos mo because you're not worshiping God in that certain call, in that certain inheritance. Kung bagang asla ka ngayon nga nakakita ti balay, di kalman nga balay nga astan ko dapat siya meron siya di balay. Awanin, matintinag amin na pustigi, balbalay, ti sapsapot nan. Because there is no person in that house anymore. A Christian who is called by God in such a ministry, and is not ministering according to how he should minister, is like an old house without a tenant. So, ang Kristiyano, di ba isang ngay inheritance tayo, kasi calling, ito ni Apo kanya tayo. Iso nga masapol ng adang kumati kanya-kanyang point of service tayo, di ngay way of service ito ni Apo. Kasi ngay panang fulfill mo, ijay ngay nga kwa nga inheritance mo, ijay ka nga karoon iti ragsakti panagpiyag. Kita niya ko dito niya. Dito na po talaga kasi mo ng inaral tayo. Nung siya kat masaka teacher, tiragsak mo dyan. Kung ungot kayo iskulan, ag-isulsuro pa, ang dyan ang ikot ibiyag mo yun, right? And you are good already. Not only because you're being paid, but because that's your call. That's your talent that you can contribute to the community. And as you live in that what we call circle of life, you are satisfied. There is what we call something, a fulfillment because you're doing something.
No, hanggang ka ipapractice di inadal mo. You are one of the most, the saddest person on earth. That's the call. Kasi mo lang tikol ito kinapo. Iso ko natin mo namati, dagiyay Christian dito'y, masapol ko maagdad, pang i-exercise ang i-calling mo. Because that is your inheritance. And as you fulfill your inheritance, ladies and gentlemen, that will make you happy. And the moment you do not fulfill your calling, awan ti happiness nga makuha niya. Awan nga ti ragsak ti panagbiag mo. Kasi awan gayat ti mararamid mo. Of which nga di mararamid tayo, di calling tayo, di ti mang fulfill ka, iti mo ko naman nga fulfill nga panagbiag. Istorya ko kanya, di ko na kanya, di may isang pastor at nagbiyahe di Amerika, Ohio to Mexico, something. Na nung oras, 11 hours, hindi ko in the middle of the desert, na-plug entire na. Kung yung pastor, Lord, pangasong tata, makadalo nung kumunyi Mexico, kuna na. Kung hindi nga pwesto ko, magtagtitay, kasalamat ang tatamot ng ang kamaflag na dagos. Inot nga ma-deflate detail mo. Hindi mo kan awanan, hanga tumarayan di lugar ta, na-deflate na filmin, eksakto mo nga dati, mao ko na nga shop exay. Kapag kita naman, wow, at nati vulcanizing shop. And so, ipahigin na, kat nakita na naos, di vulcanizer, di lugan, kat agad-agad, nalay ramintan ang kastan, and then, di pastor mo ta, kat tinokatayruan, kat nagtakter di ruwan. And so, for how many minutes, kat tinanggal na di jay tayo ng kastan, and then, pinansiya na, and then, salpak na di lugan. Hindi ko agad ko na nakasta di jay ni vulcanizer. I have done a good job. Kung na nakasta. Katangog di pastor di jay. Diba? Anya, di pakaragsakan di vulcanizer. Di pakaragsakan di vulcanizer, no naka-vulcanize, isunod di vulcanizer girl, diba? So kung na nakasta di na vulcanizer, di jay nga, nakita na na-deflate that I have done a good job. What makes a person happy? A person is happy when he's going to do it, fulfill his own call. And a person is very sad when your calling is hanggang ma-fulfill. You are very sad. Uray adati ka na, uray na kwartam. Why is it? Because natoy manamati, adati Holy Spirit kinatayo. What makes us live a fulfilled life is when the Holy Spirit will say yes to us. Because we are fulfilling God's call. Ngam no, the Holy Spirit makita ng hantay may fulfill, yung calling tayo. Very sad the Holy Spirit, and it will also make you sad. So, kasi guys, so, number one, number one is inheritance as fulfillment of God's covenant. So, anya timinsay ito tagsapa. Itiminsay ito tagsapa kapsat kukot na ito eh. Natayo, anak ni Apo Diyos, ada ti calling tayo, kan ada iti destination tayo nga pangipanan niya po kanya tayo. On God's disposal, ladies and gentlemen, we are going to live at that. Iso nga awat kumati Kristiyano ay nga iso na mismo timang plano ti biyag na. Oh, very sad rin ang kakapsa. Because like the calling ni Apo Diyos ni Judah, that finulfill na ni. How many years have passed? Hundreds of years, my friend. Kasi ginagnaan lang ni Abraham, ingana ay Egypt, kat nasurok na 100 years niya yun eh. Kat di panagyan at Egypt, 430 years niya yun eh, sasa in Manu. And then from Egypt, napangalikinan lang, 40 years niya manan eh. You know, so ang dami dyan, after 40 years, hundreds of years niya yan, sa ito na-fulfill. Nung tikayat ko makita tayo dito eh, DJ calling ni Apo Diyos, ang dahil dyan. Kat finulfill na, iti chapter number 15, iti Joshua. So, ang question ko, may isang karitang sapa, kat inayaban na kayo ni Apo Diyos to faith in Christ? Was there a time that God called you to believe His Son? That's the time of your call. Number 2, are you going now to the promised land? Which means, are you fulfilling now the life that by which you're called from now on until the coming of Christ? And are you happy, ladies and gentlemen, to live at that call? Kat no, sika katang mo fulfilling di jay, nako, delikado di jay. Iso nga Christians, kita nyo makita yung ada naging Kristiyano di nga handa kahit nag-fulfill. Nag-rebel din naging Moses, ala na kanong di kanwar, ag-subli di Egypt, ada ti garlic di.
nag-open yung daga, inalulun, daga isuna. So, una tayo namati kahit kung makita yung di or tayo, di tanga, di life nga ignorance, kapaapan tayo, di life of knowledge, life of Christ. Kundi Judah, pinulfilan ni Apollos iti covenant na kanyada. So, the question kanya tagsapa, are you a Christian? Was there a time you were called by Christ to believe in Him? So, awan pa'y, after that ito yung mensahe, you believe in Christ. Okay, so, di siya, iti ko na, so, anya timi na ditoy, iti ko na nga, iti may nga verse, iti James 1:17, ko na ni Apollos kano, kag ag-promise isuna, kag aramid na, di nga promise na, without a shadow of turning. Without a shadow of turning, He will fulfill that one. Iso nga Christians, kasi iso nga, iti nga'y salvation tayo, eternal salvation tayo, inawat mo rin kisunod ta, apakadilangit na talaga. Hanggang matinagon, because of this principle. The principle is that inheritance as fulfillment was promised. God will fulfill His word. Yung kunang John 16, for God so loved the world that He gives His only begotten Son, that whosoever believeth in Christ should not go to hell, but go to heaven. That is a promise. Iso nga eternal security tayo, because that is a principle. Number 2, did you obedience tayo the word ni Apo mo niyan, masapol nga obey tayo. Tapos maala tayo di blessed iti covenant. Kasi nuhan tayo nga i-obey di covenant, anya nga iti reward nga maala tayo, nuhan tayo nga i-fulfill di covenant. Kasi natin mo na, eskwela nga, makatrabaho man to, no, maka-graduate ka, but you need to go to school. In our Christian life today, it's like we are in school today. And we are going to learn, we are going to do our best to have good grades. Tapos tikas tangay ka, mayat mo ta, iti makukulangay ng blessing tayo kini Apo Diyos. So kasi nga, idea, tingin ko makita yung, ito yung first principle tayo, finulfill ni Apo Diyos ng kapsat, hindi dyan promise na iti Judah. Okay, number 2. Number 2, let's go down. Inheritance by obedience. Inheritance by obedience. So, ang dama ng tinangat nga ito nga klase iti inheritance. So, the inheritance gaya mga usagkat, pang-am-amin di jay. Kas na ako salvation, pang-am-amin-amin di jay. Nung kakabsat, after salvation, jay blessing ni Apo Diyusun, haanan nga inheritance by promise niya. Yan. Nudigat inheritance by obedience. Okay, so, iti common nga inheritance tayo by promise, kadi pa nakaisalakan. No, kadi pa nakabigdisyon, tibiyag tayo kakabsat ko tata, kat haan nga inheritance by promise. Nudigat inheritance by obedience. Isuray ito ni Caleb. So, Caleb, kung so basa ito yung pa ni Caleb. From verse 13, let's read this one, 13. Kuna na. And unto Caleb, the son of Jephunneh, he gave a part among the children of Judah, according to the commandment of the Lord to Joshua, even to the city of Arba, the father of Anak, which is Hebron. And Caleb drove thence the 3 sons of Anak, Shishai, Ahiman, and Talmai, the children of Anak, and went up thence to the inhabitants of Deber, in the name of Deber before was Kirjat Sefer. Okay, so, dahil kung Caleb man ito, anyat story ni Caleb man, he is an obedient servant of God. Ijay nga first na kwada, trabaho na, inikan ni Apo, isunat ni duty na, nga isunat nagbalin ni spy. So, dahil nga Caleb, nagipan ka ng 12 spies. Ininapanda, nakita na at the grapes dito, nagdadakto, kas lang asanjak ko ng kanya, kas lang watermelon ka rin. At nagijay nga yung water system na ko, taglilinis na dandanong mainom amin. Nagijay maong ko na nga dagadang at fertile nga hanggang han mo nga kailangan ng di abono. Ibarasak mo lang di bukod iti at mayat itupunan. Kat itinapan na ito, 12 na lang ito, iti 12 gaya matao, kat 12, 24 na mata nilimod. Nung 24 na mata, dipindi no niya kita na di nga mata. Kasi ikilip kin Diyos ko lang, tinakita ko di beauty, kundi di nga promise land, iti promise land. Nung di isang Apollo, tinakita da, dagi nagngangat mga world na cities iti kalaban. Kung tumakdo, dagi di kalaban at giant ka. Tikinita da ka di negative na, nagriyak kaya nga panitay. Una, peso, nagdayon kung balito, kung alam mo, matay tayo ba? Iso nga, nag-report, nag-ita na nag-ito dati negative. Nung sakpay lang napanitay nga mo ko ng spy,
nagkasaba ni Apo nga dahito iti promise land, you are going to get it by faith in God. Nung disobedient na gito sa Apulo, dinusan ni Apo isunay niya, pinagnana isunay ti 40 years ijay ilot ang natay amin diri sa Apulo na ijay. Katigi, kunan magkasta ni Caleb kini Joshua, anyang iti gungunamit ta, nagkubigil ni kini Apo. Idi adalan jerwang iti promise land, santo lang ito nakita, at paisugayan bigay, blessing ti Diyos. Iso mo na Caleb kini Joshua, nakita at magmatada iti promise land. Tagiten nga, handa nga namati ti sao ni Apo, nakaiday. Kuna ni Joshua kanyada, ni Moses kanyada. Caleb, iti reward mo jay kat amin nga mabat nyo, kanti sakam, baging. Isumay nga simpre, no sika kat tapigsa pamatin kini Apo Diyos. Haan lang nga, di jay pasit nga blessing ti kayat mo. Ti kayat mo mag-aka, di the best nga place di nga lugar. Ti problema, di jay kamayatan, di jay ngayon, ada ti view na, di water system ko, di tas galay nagpapatan. Giant tinangala, tayo dugma panawon. No, nagano ti aramin mo, dalakto kayo ng tao, na kayo ti mang-ala ka na di jay nabibitas sa lugar. Isungo ko na ni Caleb, I'm going to Mars to that place. Isungo di Hebron. Kat di jay, nagbabasit na Caleb, basbasit na pa'y. Dari di Hebronites, kat talungasan ina, giant na gito, 10 feet na gito makamsat. Itinor ispada na, kas na natibim nga na ito, ispada na, ayagas mo ito. Kat ispada tayo lang, kat mano lang nga fit, ito, natabim nga rin na, kas ano ko yung mga baka ito. Nung kaputi, faithful na sa kiniapo, pinapanaw na ko na rin yung record, italunga, sons of anak. Kat nagyanda ito yung lugar. So, anyari ito point, number 2 na ito nga inheritance by obedience. Caleb's obedience. Number 2, ang lang Caleb's obedience, Othniel's obedience. Kulang kami ni Caleb, no sino timang ala, ijikar jiter baka puro giant na amin. Itad ko, ni anak mo aksang asawa na. But, di kapsat na mismo, innala na di jay isungain pa asawa ni anak na. During that time, mabalik yung asawa, pika anak kami, iji lang tayo mo diya, tapos hindi tao, awang datan, di ba? Nung kasi tikas na, wala ni Othniel, I'm going forward to that place. But inatak na di jay. You know, so, iti blessing to Christians. Dali yung site na kayo Kristiyano because amuyo, iti Diyos na salamat ng tao. Iti pangikan na talaga ni Apo Diyos ti blessing kat dagiti Kristiyano no obedient na kanya na. Nung kasday nga ron, iti itsura na ti blessing kasday kaslamay nga world cities, giants ti aday iso nga masapol mag-anga arang pamatin mo, matang iti, so mga Kristiyano, apoy ba ito, isusulok na niya yung prayer iti Diyos, Christians, dali yung isa ito yan. Dagito iti paraan nga mga bakit ito dakol ng kuba. And if you are educated with this very, very small thing, and it's hard for you to do it, how can we prosper in the things that we need to do? You know, masapol nga dati mo ko lang ngayon obedience tayo, parang faithfulness tayo. Kala ito yung nag-doctrine niya ako because how can you win the equal without power? You know, how can you win without God? Isang agdamat mo ako ng inheritance given as a blessing for obedience. Okay, so di pa nag-obedient Kristiyano, kiniapo Diyos, di pa nag-faithful ka kanya na dakol at ang investment. Iti greater blessings than those who are only trying to live, you know what, a simple life. Don't live like that. We are human beings with some kind of, strength in our own self. So, nalaka, kakapsat itinga, agbiag kang ato pamasit ni Jesus, agtalaka kanya na. And you're going to live faithfully to God. Tapos tikus takot the blessing mo alat at tiyak kayo. No, agbiag ka mo't lang nun, takot mo, arapaapon. Ang kahit malingay, di-bet taro, kasi lang din, that's very bad, you know. That's too bad. You dream. If you're going to dream, you dream for the moon. At least, you dream for the moon. Because if you cannot reach the moon, at least you're going to land on some of the stars lower than the moon. No, below the stars, di ko, mawa na, patinag kayo, hindi kayo mo. Good data, iti-vector mo talaga. Blessed lang ni Apo, iti umaya na kita.
because nothing is impossible with God. But we need to live according to the obedience in faith of Caleb and of Neil. Okay, so dahil tayo iti na 1 and 2 kini. Lastly, na maaro tayo ito, God failed inheritance. Amo yung bang Adam iti inheritance na nag-fail? Kita tayo ka rin. In the last verse na rin, yung chapter ko na. Look at this verse. As for the Jebusites, the inhabitants of Jerusalem, the children of Judah could not drive him out. The Jebusites, they could not drive him out. But the Jebusites dwell with the children of Judah at Jerusalem unto this day. Dagito kami Jebusites, dagito kami nagigabdati ko na. Damay ti ninagarate. At damay ti kalesa da. At ti chariot dagito da. Kat manmano ka mga because no pati nga di sakan ti kabalyo no at right ti no horse lang ti ayan mo niya. Isabang ta di kalesa, di kwan di chariot. Maputot ti sakan ti kabalyo. Ta di ba kwan di landong di kat dati kutsilyong atidok. So amo nga maas di kalaban mo kasi ang dati tay maputot ti kabalyo, paputot ti ulong di. Nung kaya na bang abak na kaya na. But they failed it. Why is it? Because napatakrutan na. Napatakrutan na ito. So ngayon nga, iti may sangay nga biyag mo na mati, masapul ngayon nga, masapul ngayon nga, amutoy ngayon nga, manglaban tinadakkel nga labanan. Manong kanya, Kristiyano ni Titi ko, natakrut ngayon nga, nag-involve the ministry. Ano di time na nga masayan at ministry. Ano di Kristiyano nga mabutol na. Di kayo talang nagpasit na nga tayo na simbaan. You know? My friend, we need to give more time to God. You know? Apay nga, pagputungan tayo di ada involvement tayo kiniapos na di mga phone multiplication. Diyos, why not you're going to less your time in the house of God when God is only your hope to be blessed by God? Nagaluti, tao nga, Kristiyano nga, mabutong na nga ma-involved in ministry. Why in the world? That's your only hope to be blessed by God. You see, kat nag-fail na ito yung nagaputi. One. Amo yung kapsan, dito na failure. Permi dito na failure. Na inuray na pa yung time ngayon nga inmaduaduda. Dahil ito'y Jebusites na parmuk lang na ito'y ni David. So imagine nyo kanina, from the time ni Joshua, hinggang ni time ni David, sandang inag-abak na ito ng Jebusites. But ininagturay ni David, manong hundreds of years dyan eh. Ininagturay ni David, masapat tayo ni Jay, amoy ni Jay, dahil ito Jebusites, hinarangan na ni David. Maisunod ang turay. Kasi pati ni Solomon, ay ni, sino ito eh? Savior ni Savior, ni Saul. Hanang akay iso na pa eh. But ni Saul, 40 years na nag-reign in Israel. But he did not defeat the little Jebusites. Anyan tinapasamak tayo. Idiinkarga ni Apo Diyos ni David. Mapan ni David kapsa sa Jerusalem. Hinarangan ni Jebusites ni David. But David was a man of valor. Niya nga tinusan ni David ngayon. Kinita ni David ni Jebusites. Kinalay at na rin yung kota. Dahil yung kingdom ni Jebusites. At mountain na ito eh. Maaba ka nga talaga kasi ada na digilan ka kayo. Putunan na nagrakol. Talian da. No, umatak kayo i-release da. At hundreds of lakhs na gijing na nagdadakol kayo. Matay kayo amin niya eh. Isang ni Saul, ni King Saul. Haan na lang tangan na apalong ka na ito eh. Nung ni David was a faithful man. Study ni David to Jebusites. Kinangkod ni Kuala ito ni David. But look at it. From the moment na in chapter 15 hanggang David, it took 100 years to conquer the Jebusites. And they failed to have their inheritance because of fear. So Christians, iti may sangay nga mang yun out there for them. Iti may sangay nga post. Iti blessing tayo kung butong tayo. Sapay kumata ti Kristiyano ay katang nga butong kumagsabit ni Apo Diyos to the limit na kaya ni Apo Diyos ito tigada. Saan tayo kumagbutong kasi golds and diamonds are not picked up.
on a sandy beaches. Gold and diamonds are digged inside the earth. Inside the earth, especially the diamond. Masapol kami ngayon na puro ti mang kuha ka kita. Ti diamond outside is formed by the lava iti volcano. Awan ti mang form iti ang is mga ti pangalana di at naunod. Ti gold kasi yun lang. Iso nga masapol ng usukon, kati mo pamati iti kat kinagagat, iso ti mang alay iti. Nung tayo namati at sarot tayo Kristiyano, hantayo kailanman nga maala di gold, kandaya mga blessing ti Diyos. Isong adapin mo ko ng failure. So, naawatan yun, di chapter 15 di Joshua, ladies and gentlemen. Amen po na? Mag-pray tayo. Kaya karalag yung kiniapo Diyos kay nga so, adapin verse tayo ito, kung natin dyan, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added tayo. At yun, na kayo mga nag-graduate na dito yung professionals at licensure, ang kayo kanina maikatan tinamnama. You know what? You just believe God and God will give you a job here and God will do it. Because the moment you fail, hindi nga pamatik niya po, you're going to really fail. Alright? The important thing niya you're going to seek the kingdom of God first. First, son to bless you. In all these things shall be added unto you. Only, muna lang the first, kuna na nga, seeking God first. Before all these things shall be added unto you. So, the first, second step tayo ang relisyonan. But we need to seek God first. So, are you going to strengthen your dependence on God today, ladies and gentlemen? So if you say yes, then tell the Lord. Tell Him that you're going to strengthen your faith in God, shall we pray.